Almost 130 kilometers pa mula sa Putrajaya ang layo ng Melaka. Abutin din tayo ng 1.5 oras sa biyahe. Ang Melaka ay kilala bilang isang UNESCO World Heritage City noong 2008. Isa sa mga gusaling naaalagaan ng mabuti dito ang St. Paul Church na itinayo pa noong 1521. Noong 1553, dito raw sa lugar na ito inilibing ang katawan ni St. Francis Xavier, isang Jesuitang pari, bago dalhin sa kanyang huling libingan sa Goa, India. Dinarayo rin dito ang pinakalumang European architecture sa Asia na nakatayo pa rin hanggang ngayon, ang Porta a Famosa o Porta de Santiago, na itinayo ng mga Portuguese noon pang 1511. Sa tabi lang nito, matatagpuan ang Sultanate Palace Melaka, isang replika ng palasyo ng Melaka Sultanate noong 15th century na di na makikita ngayon. Nagsisilbi rin itong Virtual and Cultural Museum na nagpapakita ng paraan ng pamumuhay noong panahon ng Ancient Malay Kingdom bago dumating ang mga Portuguese na sumakop sa kanila. And last but not the least, sa ating historical site hopping ay ang malaking barko na to, Museum Samudera o replica Flor de la Mar, isang life-size replica ng barko ng Portuguese conqueror na si Alfonso de Albuquerque. Ang orihinal na barko ay lumubog sa coast of Malacca at sinasabing kasama nitong lumubog ang world's richest sunken treasure. Ang lahat ng to, pwede mong ikutin sakay ng makulay nilang pedicab o local version ng padyak. Ang isang oras na pagsakay sa mabulaklak na pedicab na ito ay umaabot sa 40 ringgit o mahigit 500 pesos. Pero kung gusto mo namang makita ang halos kabuuan ng Melaka, di sumakay ka sa Menara Taming Sari o Melaka Eye. Pwede kang umupo, mag-relax at mag-enjoy lang ng view. Pero ako, I chose the river cruise. Sa paligid ng river cruise, makikita ang naglalakihang monitor lizards. Bye-bye! Ikaw na lang! Okay? Pati na rin ang makukulay ng mga bahay at restaurant. Hindi nakakatawa tingnan dahil yung harapan ng kanilang restaurants or guest houses, kanya-kanyang estilo, kanya-kanyang design. At makikita mo, kanina meron tayong nadaanan, malalaking dim sum. Sabihin nun, I'm guessing, nagbibenta sila ng dim sum or Chinese restaurant ang kanilang ito. Parang sarap mag-check-in, hindi sa hotel. Okay. Masarap mag-check-in sa mga guest houses. By the Chinese, you can see the Sabay ka lang, order ka ng beer, order ka ng kape. Which is more than 200. Dahil mga turista nakatambay lang. Hi, just... After about 15 minutes sa river cruise, nandito na rin ako sa Jonker Walk. Located in Malacca's Old Chinatown, ang lugar na to talaga ay para sa mga serious antique collector. Pero ang pakay ko rito, ang kakaiba nilang food trip. Laki ng Manila to, oh. So huge! Very big! Hi. What's your best seller here? Ito parang ano? Parang hopya baboy. Pero bean sa loob. Pero lasa niya hopya baboy. Nakatikim na tayo. Ba't tayo magbabayad? Ito na yung sinasabi nilang 88. Ito yung pinipilaan na restaurant daw. Bakit pinipilaan? Well, I guess masarap, di ba? Specialty nila dito ang Nyonya Laksa o ang manghang na noodle soup. Pero may alam daw ang guide namin na mas masarap pa rito. Dahil mahaba yung pila,
hanap tayo ng similar restaurant na nag-o-offer din ng ganong klaseng pagkain. Wise tayo, wise. How much for one? One piece? 2 ringgit? One piece. Durian pop. Hindi ako makain ng durian. Kinuha ko yung yogurt. So hopefully hindi siya yung durian yogurt pop. One bite. But this is not durian. It's just yogurt. Thank you. One whole, one swallow. Eh. My good. Yogurt is cold inside. Hi. What's that? Can I try? Kaya pala gumagamit siya ng bakal eh. Matigas talaga. Ang tamis. Oo, pagtawag lang kasi rin na ng mga customers. Parang ano? Parang nagbibenta ng ice cream. Makalibre na naman tayo. Let's move on. Tingnan natin kung ano yung lasa ng egg tart nila dito. Pero ganyan lasa. Sarap pa rin. Sige. Okay, solved na ako sa appetizers. Kailangan ko nang hanapin ang sobrang sarap na Nyonya Laksa na yan. Hi. Okay. Meron kami hinahanap na restaurant. Pangalan niya, Babalo. First time ko dito. At itong area na to, parang makikita mo hindi rin siyang infested with tourists. So, wala kang mo nakikita mga colorful signs for tourists to easily see, no? Buti na lang, kasama namin ang isang tour guide na gumamit ng magaling na application sa kanyang smartphone at nahanap namin ang Babalo na walang signage whatsoever at yung pangalan ng Babalo ay nandun. Ang Nyonya Laksa nila dito ay gawa sa malasotanghon na noodles na sinabawan ng manghang na coconut soup na may halong iba't ibang spices at sahog na fishball. Kung gano'n siya kahirap i-pronounce, gano'n siya kasarap. Yun lang talaga yung main challenge dito. Yung language barrier. Parang sumisabihin na, huwag ka maglagay na masyadong maraming manghang. Clunk. Mukhang madami siyang nilagay na maanghang. Challenging. Okay lang. Subukan lang natin. Tagal ko ng konti. I mean, this is coming from a guy na mahilig na sa anghang, ha? Right. May toge. May noodles. Curry. Tofu. Fishball. Yun, pwede. Pwede siya. Pwede siya, hindi pa ganun kaanghang. Buti lang tinanggal ko to. Kita mo to? Nasusunog na yung papel, oh. Thank you. Siguro ito yung parang version nila ng chendol. Yung chendol, parang halo-halo nila. May crushed ice. Tapos meron silang brown syrup nilalagay. At yung chendol, which is parang flour, pero wala akong nakitang green stuff, which is the chendol. Mamaya natin kainin niya. Yun, no? Itlog.
Sarap ng laksa nila. Pampatanggal ng sipon. Rona, hindi lang kumakati yung ulo ko. Yung tonsils ko, nagsasalita na siya sa akin. Hey, tigil mo yan. Welcome to Melaka. Hawin ang tonsils ko. Nag-sky venture ako. Talsik laway ko. Yung uhog ko nandito. Kain ako ng laksa. Uhog ko na naman nandito. Shendol. Yun yung pamatay sa ano eh. Sa anghang eh. Yung matamis. Tulad ng halo-halo natin, nagkalat din ang nagtitinda ng sendol sa Melaka. Depende sa nagtitinda. Kung ano-anong sahog ang inilalagay sa ibabaw ng durug-durug na yelo. Ang init ng panahon, kumain ka ng mainit na pagkain, biglang refreshing ang chendol.